Inspiring love story ni TJ Monterde at KZ Tandingan na nagpakilig sa lahat. Ulit-ulitin man, ikaw lang palagi. Ikaw noon, ikaw ngayon, ikaw pa rin, ikaw lang palagi. Iyan ang mensahe ng mag-asawang singer-songwriters na sina KZ Tandingan at TJ Monterde sa isa't isa noong ipinagdiwang nila ang kanilang 4th wedding anniversary. Maraming fans ang humanga sa tibay ng kanilang relasyon at kinilig ng malaman na kahit isang dekada na silang magkakilala at magkasama, ramdam pa rin nila ang pagmamahal sa isa't isa. Marahil ay naging daan na rin ang pagkakaroon nila ng magandang pundasyon noong bago pa sila pumasok sa relasyon. Nagsimula muna ang kanilang relasyon bilang magkaibigan, matapos silang magkakilala sa pamamagitan ng mga common friends nila na sina Martin Rivera at Kedevon. 2 taon silang naging friends hanggang sa maramdaman nila na mayroon silang pagtingin sa isa't isa. January 2015 na balita ang pagpasok nila sa isang romantic relationship. Sinabi ni TJ na si KZ ang kanyang answered prayer. Super fan din ni TJ ang kanyang misis na naghihikayat sa kanya na lumabas sa kanyang comfort zone at magtanghal sa mga concerts. Pero para naman kay KZ, si TJ ang naging inspirasyon niya sa buhay, lalo na sa paggawa niya ng mga kanta. Inamin niya na bukod sa pagiging magaling na artist, singer, songwriter, head ng sarili niyang label, asawa, dada ng mga aso nila, anak, manugang, kapatid, ramdam niya na malaki ang impluwensya sa kanya ni TJ dahil pakiramdam niya na nasa season of waiting din siya. Dagdag pa niya, "Sometimes I feel like I just want to throw in the towel and give up on music and everything. But every time I wake up in the morning and look to my left, I see this man." Ang isa pang pag-amin na kanyang ginawa ay nang sabihin niya sa harap ng maraming tao. Nakamuntik na ring sumuko si TJ pero hindi niya ito ginawa at nanatiling matibay sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap. In less than a year, he is now one of the most streamed artists in the Philippines. He is now the first male solo act to sell out Araneta Coliseum in 3 nights. Musika ang isang bagay na nagbuklod sa kanilang dalawa maliban sa pagmamahal. Nakagawa sila ng ilang mga awiting talaga namang tagos sa puso ang mensahe at very relatable sa maraming tao. Dahil pakiramdam ni TJ na hindi niya kayang mawalay kay KZ, nilakasan niya ang kanyang loob at umamin sa pamamagitan ng pagkanta ng ilang linya mula sa awiting Falling in Love at a Coffee Shop ni Landon Peg. Ginawa niya ang pagkantang ito sa pamamagitan ng paggamit ng voice notes sa isang online messaging app. Ani TJ, "I think that possibly, maybe I'm falling for you. Yes, there's a chance that I've fallen quite hard over you." Pero kakaiba ang naging sagot ni KZ sa kanya. Sinabi nitong, kuya, magdi-dinner muna ako." Subalit ang sagot na ito ni KZ na ikinagulat ni TJ ay nauwi rin naman sa maganda at nakakakilig na kwento. Makalipas nga ang halos 5 taong pagde-date, nagdesisyon ang dalawa na bumuo ng sariling pamilya at magsama habang buhay. Na-engage ang dalawa noong December 2019 matapos mag-propose si TJ sa isang maliit na cafe sa Antipolo. Ang kanilang mga pre-wedding photos ay ginawa naman sa bansang Japan, kung saan ilang sikat na lugar ang kanilang naging background. Ayon naman sa mga naiulat noon, nagpasya sina TJ at KZ na i-reschedule ang kanilang kasal sa unang bahagi ng 2021 dahil sa pandemya. Gayunpaman noong October 8, ginulat nila ang kanilang mga fans at inihayag na sila ay nagpakasal na sa pamamagitan ng isang music video na pinamagatang Can't Wait to Say I Do. Sa 3-minute video na ito, nakita ang mga snippets ng kanilang intimate wedding habang nagpapalitan sila ng wedding vows sa The Farm at San Benito sa Batangas. Maririnig ang wedding vows nila sa kantang Simula na ginawa nila pareho na nagsasabing dapat laging alalahanin ng mag-asawa kung bakit sila nagpasya na magsama ng matagal, lalo na kung makaranas sila ng mga pagsubok sa kanilang married life. Opisyal silang naging Mr. and Mrs. TJ and KZ Monterde noong August 28, 2020. Ibinahagi nila na mahigpit sila sa pagsunod sa health protocols noon para sa kaligtasan nila at ng mga bisita. Samantala, ang mga hindi naman nakadalo
ay nakibahagi na lang sa kasal sa pamamagitan ng live video streaming. Ang concert king naman na si Martin Rivera, na siya ring naging cupid nilang dalawa, ang naglakad kay Casey sa altar dahil ang mga magulang ni Casey ay nasa Mindanao. Aniya, God finally made our puhon a reality. In Cebuano, the word puhon means hopefully in God's time or God willing. With only a handful of people and our families attending through Zoom, we held our symbolic wedding under a 300-year-old mango tree. Inilabas din nila ang tinatawag nilang wedding EP, isang koleksyon ng 4 na kanta sa 3 magkaibang wikang Filipino na tungkol sa kanilang love story. Muli naman silang nagpakasal noong August 2023 sa pagdiriwang nila ng kanilang 3rd wedding anniversary. Sinabi ni TJ na inalay nila ang kanilang kasal hindi lang sa kanilang sarili, kundi sa mga espesyal na tao sa kanilang buhay. Nung 3rd anniversary namin, nagpakasal kami for the 2nd time. May mga nagtatanong, bakit? Well, all for one reason. That intimate wedding was arranged and held for both our families, especially our parents. Wala kasi sila nung unang kasal namin due to the pandemic. Hindi sila maka-attend kasi walang flights. Since then, Casey and I promised each other to give our parents the chance to walk us to the altar. Since parehas kaming panganay, para ma-experience din nilang mahatid ang mga panganay nila sa altar. Paalala ni TJ sa mga mag-asawa, it's not every day that you're gonna like your partner. It's not rainbows and butterflies all the time. There will be times when you don't like each other. Love is a choice. It's a commitment. Hindi siya puro feelings lang. Every time you falter, pag yung dulo ay natatanaw, balik sa simula. Pag hindi nagiging okay, forgive each other, understand each other, start over again. Para naman kay KZ, ang pagmamahal sa iba ay pagmamahal din sa sarili. You can't give from an empty cup. Ngayong single ka pa, i-celebrate mo yung pagka-single mo. And yung love na gusto mo i-share sa ibang tao, i-redirect mo muna yon towards yourself. Love yourself so much na di mo na siya makontain. Pwede mo na siya i-share sa ibang tao. Pagdating naman sa pagkakaroon ng anak, sinabi ni KZ noong June 2023 na wala pa sa plano nilang dalawa ni TJ ang magka-baby. Matapos kasi nilang ikasal noong 2020, hindi pa sila nakakapag-honeymoon at nag-e-enjoy pa raw sila sa company ng isa't isa. Pero inamin ni TJ na gumawa siya ng isang kanta para sa kanilang magiging baby. Ito ay isa ring prayer of longing and waiting sa Diyos na mabiyayaan sila ng anak. Aniya, I'm telling you this is special because as I was writing the song, it started off as a song about the Northern Lights. But then when the song progresses, I realized it wasn't just a song about the Northern Lights. It was actually a prayer of longing. A prayer of waiting, that somehow in God's time, puhon, I'm not just gonna see the Northern Lights, but I'm gonna be able to see a little girl. And when that time comes, we're gonna call her Aurora. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Type your thoughts in the comment section below.